Welcome mga ka-For The Body sa ating YouTube channel. At kung bago ka pa lang, i-subscribe nyo po, i-follow nyo po ang channel natin, i-like nyo po itong video na to, then click subscribe and i-hit yung notification bell para lagi kayong updated sa ating lahat ng mga videos. So ito na, panoorin na natin mga ka-For The Bodies. Yes, hello mga ka-For The Bodies. What a beautiful and wonderful day. Dito po tayo sa farm po na to, mula po dyan. Ano po, yan po yung dirt road na barangay road po, papunta po dyan sa property po natin. So pahaba po ito, pahaba, okay, 1 hektarya po ito mga ka-For The Bodies, at meron na pong kubong kasama. Ano, yung kubo po na kasama, may kuryente na din po dito. Ano po, so ito po yan, papunta po doon, ano ate, yan, papunta po doon. So ano pong meron dito? Nyugan po? May mga fruit bearing trees, may mga puno. Ano pong puno yan? Ano po niyang marang. Marang yan? Oo. Tapos, yun yung kahoy yung marang na. Kahoy, akala ko marang na prutas. Oo. Medyo luma na din po yung kubo, ano, hindi na may maintain. Ano po? Ano pa po mga puno po dito? Kalamansi. Oo nga, may kalamansi oh. Yan, may saging po. So yung kubo po medyo luma na po siya. Opo. Ano po? Nasa kinatakutan ng may-ari. Okay. So hindi niya nai-stayan to. Ano po? Yan ang problema pag madaming lupa. Napasok pati yung anak eh. May napasok na anak. Ano po? So maraming puno po. So nyugan po ito mga ka-For The Bodies. And ito naman po ay murang-mura po ito na binebenta din. So ang kausap natin mismo dito, ayan po, yung nagbabantay at yung may-ari. Ayan po. So may linya po ng kuryente dito. Tubig po, may sapa po dun sa dulo. Pwede po natin makita yung sapa po dun. Tara po, puntahan natin yung sapa. Mga ano? Ano po yan? Alin? May sili. Dami sili oh. Oh? Ay oo, maliliit oh. Mangingi tayo ng sili. Asan po ang sapa? Pataas pa po yan dyan. Pataas pa po. Tingnan ko to. Ayan po, may sapa po pala dito. Ayan. So may water po. So papunta pa po yan doon. So medyo masuka lang kasi hindi po na tatabasan ng may-ari. Kaya palipadan na po natin ng drone para makita po ninyo. At murang-mura po ito mga ka-For The Bodies. So sa sunod na balik natin, pag kayo na po may-ari, palinisan po natin. May mga tanim siya ano, kaso di niya na-maintain. Ano ba yung drone dyan sa baba? Ano ko na yung panghanap buhay natin? Oo. Ganda oh. Daming sili. Kaya, palipadan natin ng drone mga ka-For The Bodies para makita po natin yung ganda ng property na to. So, ayan nga po mga ka-For The Bodies. So,
Ang ginawa po natin ay hindi na po tayo pumasok dun sa kagitnaan kasi nga po may konting kasukalan po ito. Multiple po yung coconut trees nitong property na to. Ayan po, pahaba lang po siya mga ka-for the body. So, papunta po sa likod. Yan pong pinaka-front po ng kalsada. Yan po yung frontage niya po dyan. Then, ang maganda po kasi nito, pag galing po kayo ng Manila, ang Tagkawayan is normally 6 to 7 hours po siya. Before talaga, nung hindi pa po inaayos yung Maharlika Highway, kasi medyo madami pong sira yung Maharlika Highway, especially dyan sa may bandang Pagbilao po. Pagbilao, Lopez, yung area na yan, inaayos po talaga. Talagang medyo mahirap po dumaan as of now. Pero, ang kagandahan po niyan, na ino-open na po kasi yung SLEX TR5. So, pag natapos po yan, around 2032, 2034, po yan yung target po niyan. Ang biyahe po ng Tagkawayan, Quezon will be just only 4 hours from Manila. Kasi ang Cam Norte po 4 hours na din eh. So baka mamaya mas maikli pa po ang Tagkawayan. Ang kagandahan po nito, ito po ay mabili ninyo. As of now po, yung road po niya, kung makikita po ninyo, dirt road pa lang po siya. Pero barangay road po yan. Ginagawa po yan ng isisementuhin po yan ng barangay. Pero normally ganito po talaga sa mga farm areas. So yung mga tabi naman po ng mga concrete road, talagang medyo mahal na po mga ka-for the body. So pinaka-advantage po ngayon, pag nabili nyo po yung property, pwede nyo pong for investment, pwede nyo din pong paghayupan. Maganda pag medyo masukal, kung mag-aalaga ka po ng kambing at mga baka. So definitely may kakainin po yung mga kambing at baka ninyo. May batis po sa gitna, so may source of water. At ang maganda po dito, murang-mura po ito mga ka-for the bodies. Ipopost ko po, and flatland po ito. Nakita po ninyo, talagang patag po siya. May konting anhay lang po siya paakyat kasi bundok na po yung nasa likod po niya mga ka-for the body. So, itong property po na ito is for sale, titled po, and sa mga interesado po, message nyo lang po ako. May mga new property listings po tayo diyan. Pwede po kayong magtanong, inquire lang po kayo, message po kayo. Kung di ko po kayo mabalikan, definitely baka nasa meetings po tayo. Pero babalikan ko po kayo, just message me. Preferably ko po WhatsApp and Viber. Kasi mas mabilis po ang communications through WhatsApp and Viber. So mga ka-for the bodies, nakita nyo po yung ganda ng property po na to. Roland po ito. So expect nyo po ang farm po talaga ganyan. Iba-ibang klase po. So mga ka-for the bodies, nasa sa inyo na po. At baka dumating yung time na mabili nyo po ito at isa na po kayo sa magmay-ari ng property dito sa Tagkawayan. Maganda po ang bayan ng Tagkawayan. Nagsisimula na po maging urban. Ang dating rural town ng Tagkawayan. Connecting po yan hanggang sa Camarines Sur. Daanan po ito papunta sa Bicolandia, ang Tagkawayan po. So mga ka-for the bodies, hanggang dito na lamang po yung videos po natin. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng nanunood ng vlog po natin dito sa For the Land at sa mga masugid na tagapagsubaybay, mga subscriber po. Kita-kita po tayo palagi. Abangan nyo po yung mga videos ko po every 2 to 3 days. Nag-upload po tayo. And thank you very much. Andito po yung contact details natin. Sa ulitin po, sa Diyos lamang lahat ng kapurihan at tanging Kanya lamang. So, bye-bye muna po mga ka-for the body. See you sa ating next videos.